The Abandoned Husband Dominates, Tagalog version. Chapter 4, Too Much a Bully. Gusto niyang parusahan siya ng mga alituntunin ng pamilya. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ng pamilya ng mga Camden ay mapaparusahan ng husto. Na ang pinakasimple ay isang tabla na pumapalpak at hindi makalakad ng ilang araw, at ang pinakamalala ay ang putol na daliri. Tinawagan ni Hailey si Jordan sa lalong madaling panahon. Anong problema? Sinagot ni Jordan ang telepono. Sumagot si Hailey, gusto kang pumunta ni Lola. Hindi. Binaba ni Jordan ang telepono kagad. Hindi inaasahan ni Hailey na maglalakas loob si Jordan na pabulaan nandito sa ganoong katiyakang paraan. Ibinaba niya ang telepono at sinabi sa kanyang lola, hindi siya darating. Nang makita kung gaano ka-awkward ang sitwasyon, galit na sinabi ni Sylvie. Ma, 80th birthday celebration mo ngayon. Maging abala tayo sa pagdiriwang at huwag pansinin ang walang kabuluhang iyon. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Old Mrs. Camden. Hanggat ito ay isang bagay na ibinigay ng mga Camden, kailangan niyang narito, hindi alintana kung siya ay tao o isang aso. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Drew. Drew, dalhin mo siya. Sige, binuksan ni Drew ang kanyang mga daliri. Madalas niyang binubuli si Jordan at naisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang may galaw ang kanyang mga paa. Pagkaalis ni Drew, bumalik si Old Mrs. Camden sa mahogany chair at hinaplos ang kanyang poodle. Noon lang natahimik ang kanyang damdamin. Pagkatapos noon, sinabi ng matandang Mrs. Camden, tinawagan ko kayong lahat na pumunta ng maaga ngayon dahil may sasabihin ako sa inyo. Si Herman, Benedict at ang iba pa ay naupo ng tuwid at nakinig sa sasabihin ng matandang Mrs. Camden. Sinabi ng matandang Mrs. Camden, kahapon, ang isang tao na lumitaw nang wala saan ay hinirang bilang bagong chairman ng Ace Corporation. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pangalan o kung saan siya nanggaling. As you are aware, Landmark Realty and the Ace Corporation has been in a cooperative relationship and are kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa isang $70 milyong na kasunduan sa pagpopondo. Hindi pa napirmahan ang kontrata, kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay bumuo magandang relasyon sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation. Ang Landmark Realty ay pagmamayari ng Camdens, na bumuo ng New City Residential Estate kung saan nakatira si Hailey. Ang Landmark Realty, gayunpaman, ay nahaharap kamakailan sa ilang mga isyu sa kanilang mga pondo, at apurahang kailangan nila ang Ace Corporation upang mamuhunan ng $70 milyong sa kanilang kumpanya. Matapos ang mga salita ni Old Mrs. Camden, malinaw na ang sino mang maaaring makipag-ayos sa $70 milyong na isyu sa pamumuhunan sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation ay gagantimpalaan. Ang reward ay maaaring isang promosyon sa negosyo ng pamilya o isang bagay na nauugnay sa panghuling awtoridad sa negosyo o mana. Si Benedict ang unang nagsalita. Nay, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng magandang relasyon sa bagong chairman ng Ace Corporation. Herman Gibb, anong karapatan mo para mamuno? Ako lagi ang may hawak ng financing, kami na ni Drew ang bahala dito. Nang makitang handang mag-ambag silang dalawa, ngumiti ang matandang Mrs. Camden. Ito ay ang aking 80 kaarawan ngayon. Ang mga bisitang darating upang ipagdiwang ang aking kaarawan ay pawang mga kilalang tao na may mataas na katayuan at awtoridad sa Orlando. Tanungin sila tungkol sa bagong pangulo habang ini-entertain ang mga bisita. Ipaubaya ko ang bagay sa unang makakaalam. Oo, inay. Herman at Benedict chorused. Umalis si Drew sa villa at pinaandar ang kanyang Maserati papunta sa bagong sementadong tarmac na kalsada. Si Drew ay humihit-hit ng sigarilyo at nagdial sa numero ng telepono ni Jordan. Anong problema? Tanong ni Jordan. Nang marinig ni Drew ang boses ni Jordan, tumawa siya at sinabing, haha, Jordan, kinuwento lang ni Hailey sa amin ang lahat ng nangyayari sa inyong dalawa. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin iyon. Medyo nagulat si Jordan sa narinig. Nasabi na ba ni Hailey sa inyo ang lahat? Sagot ni Drew, oo. Meron siya. Siya ay umiiyak sa isang malungkot na paraan. Actually, sa tingin ko nasa kanya ang kasalanan. Para saan siya kumikilos na malinis at matayog? Siya ay isang magandang mukha, hindi ba? Hindi siya kasing galing ni Elle.
Anong masama kung matulog ka sa isang gabi? Inakala ni Jordan na umiyak si Hailey dahil nakonsensya siya kaya napabuntong hininga. Let bygones be bygones. Biglang tanong ni Drew, nasaan ka? Mag-usap tayo. Sumagot si Jordan, naghahatid ako ng takeout sa Green Park Residential Estate. Sinabi ni Drew, oh, pupunta ako dyan, hintayin mo ako. Malakas na tinapakan ni Drew ang accelerator at nakarating sa entrance ng estate sa loob ng ilang minuto. Sakto namang nakita ko si Jordan na papalabas sa kanyang motor. Ibumaba ng sasakyan si Drew at sa halip ay ibinaba ang bintana sa passenger side. Hop in. Gusto kang makita ni Lola. Naisip ni Jordan na gusto siyang makita ng matandang ginang Camden dahil gusto niyang makiusap para sa kanyang apo. With still in his voice, Jordan said, kahit magmakaawa ang lola mo para kay Hailey, it'd be pointless. Hiwalayan ko talaga siya. With a look of puzzlement, Drew exclaimed, Rascal, anong iniisip mo? Sa tingin mo ba gustong makiusap ng lola ko sa iyo? Gusto kanyang parusahan ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Nahihirapang imulat ni Jordan ang kanyang mga mata dahil sa silaw ng sikat ng araw. Gayunpaman, nabigla siya. Parusahan ako ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Sa anong batayan? Sumigaw si Drew, sa anong dahilan? Mayroon kang isang relasyon sa labas ng kasal, at mayroon kang pisngi upang itanong ang tanong na iyon. Oo, natutuwa akong makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Hailey ngayon, ngunit kahit na ano, siya ay isang Camden at dahil binaygo mo kami, karapat-dapat kang mamatay. Natigilan si Jordan. May extramarital affair ako. Yun ba ang sinabi ni Hailey? Hindi naisip ni Jordan si Hailey. Ay iikot ang mga talahan na yan at maling akusasyon sa kanya ng pagdaraya kapag siya ang gumawa sa kanya ng isang cuckold. Ang walang hiyang babaeng ito. Kahit gusto mong mangbuli ng iba, dapat alam mo ang limitasyon mo.